Tayo po ay hahakbang na po mga kapatid sa ika-4 na selyo of the four horsemen of the apocalypse na kung tawagin. We have come to learn that in chapter 6 verses 1 and 2, ito po ay tumutukoy sa puting kabayo which represents conquest. Mahilig po siya mag-conquer and will do it by force. Then we've come to learn several Fridays ago, yung chapter 6 verses 3 and 4, yung ikalawang kabayo na pulang kabayo na kung tawagin, which represents war, digmaan. And by force and conquering, makikipagdigmaan po ang mga bagay na ito laban sa mga ibang bansa, at bahagi na po dito ang pakikipagdigmaan laban sa church, which of course can come through governmental force or the Antichrist. Then last Friday, pinag-aralan po natin ang ikatlong selyo from verses 5 and 6, which is a reference to famine. Magkakaroon po ng matinding economical crisis kung saan food will be scarce, but at the same time, prices will become increased. Magkakaroon po ng inflation. Pero in the midst of all these things, natutunan po natin that bago po buksan ni Kristo yung tinatawag na 7 selyo, we have come to learn that despite of all these things, ang nakaupo pa rin sa trono ay ang Diyos. And even though ito po ang nangyayari sa ating mundo because they have broken the covenants of God, lalo na po yung 10 utos na makikita po natin in Exodus 20 and Deuteronomy chapter 5, in the midst of these things, iniingatan pa rin po ng Diyos ang kanyang simbahan. So dito na ho tayo sa ika-4 na selyo. And there are certain things that we will be learning, lalo na po when it comes to what this horse rider represents. Sabi po dito sa talatang 7, nang tanggalin ng tupa ang ika-4 na selyo, narinig kong sinabi ng ika-4 na buhay na nilalang, halika. At nakita ko ang isang maputlang kabayo. Now, may mga ilang deskripsyon na mapapansin po natin tungkol po dito sa ika-4 na horse rider. Unang-una, sa ating translation, ang nakalagay po in the first description, yung kauna-unahang description, is that siya po ay maputla. Ngayon, yung ginamit po dito na salita sa original is the Greek word chloros. Chloros. Ngayon po, ang salitang chloros, kapag ginagamit po ito sa mga ilang teksto ng Biblia, most of the time, lalo na po in the book of Revelation, ang binibigay po na meaning po nito is the color green. Okay? Green. Now, depende po sa salin na ginagamit po ninyo, it can be anywhere between grayish, it can be pale, yellowish green, or green. Ngayon, sa lumang tipan ng tekstong Griego, which is known as the Septuagint, yung salitang chloros ay ginamit po dito po sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 30, at Genesis chapter 2, verse 5, in the Greek Septuagint. So, chloros din ang ginamit po dito. So, which signifies na talagang berde ang kanyang kulay. Pero kung tataning ho natin mga kapatid, bakit po maputla ang ginamit po na rendering ho dito? At lalo na po in your English translation, bakit pale green ang nakalagay? Is because ang salitang chloros, hindi lang po siya pwede lamang sa o nalilimitahan lamang sa kulay na berde, but it also has a semantic range of yung kulay ng isang tao o bagay na malapit ng mamatay. Nang ibig sabihin, ano po ba ang kulay ng isang malapit na mamatay? Maputla. Yellowish gray. Ano po ba ang kulay ng isang tao na talagang malubha ang kanyang sakit o malapit na siya mamatay? O isang bangkay, when you look at it when it's freshly dead, and as hours are passing by, ano po ang nagiging kulay po niya? Yellowish green or pale. So yan po ang unang description. Ang kabayong ito represents
someone who is ill, someone who is dead. The second description na binanggit po dito, sabi po dito, ang pangalan ng nakasakay ay kamatayan. So the second thing na binabanggit po dito is that may pangalan ho siya. It's death. At ang ginamit po dito sa original is the word thanatos. Thanatos. Death. Okay? So dito, itinuturo ho sa atin ng Biblia that ang ika-4 ho na kabayo, hindi lang ho siya maputla, di lang po siya maputla sa kulay, pero ang nire-represent po niya talaga in its fullness ay kamatayan. Okay? And we must remember that itong kamatayan na binabanggit po ng Biblia is an agent of God. So ahente po ito ng Diyos. Moreover, sabi din po ng Biblia, at kasunod nito ang Hades. So the third description is that buhod pa ho sa nakasakay sa kabayo, which represents death, meron pa siyang kasunod. Literally, one following after him. Meron siyang kasunod. At ang pangalan po nito is Hades or Hades. Okay? Now, sa Biblia, if we look at both the Old and the New Testament, ang salitang Hades is very, very important dahil in the Jewish context, lalo na po in Hebrew, ang katumbas ng salitang Hades in Hebrew is the Hebrew word Sheol. At ang ibig sabihin po ng salitang Sheol, lalo na sa Lumang Tipan, it simply means the realm of the dead. Okay? Ang lugar ng mga patay. Yan ang ibig sabihin po ng salitang Sheol in the Old Testament. Halimbawa, kung natatandaan po natin yung sinabi ng ating kapatid, si Haring David, sa Salmo 16, di ba sinabi po niya, hindi mo pababayaan ang iyong lingkod na manatili sa lugar ng mga patay. Well, ang salitang lugar ng mga patay na ginamit po doon is the Hebrew word Sheol. Okay? Now, habang tumatagal ang progression of revelation in the Old Testament, yung salitang Sheol, bagamat majority of the times na ginagamit po ito sa Lumang Tipan, ang laging kahulugan po niya is the realm of the dead, yung libingan, the grave. Okay? Pero by the time that you get near the end of the Old Testament, lalo na in the intertestamental period, at pagpasok po natin sa Bagong Tipan, itong salitang Sheol, which is yung katumbas ng Greek word Hades, hindi na po realm of the dead ang kanyang kahulugan. But rather, ang nagiging kahulugan na po niya is the intermediate state. At ano po ang ibig sabihin ng intermediate state? It means, bago ho dumating yung tinatawag na huling paghuhukom, the final judgment, let's say for example, namatay po si Brother Joshua. Namatay po ako hindi mananampalataya. Namatay po ako na hindi pa napapatawad ang aking mga kasalanan. So kapag ako'y namatay, ang aking katawan ay maiiwan po sa lupa, pero ang aking kaluluwa ay papasok po sa tinatawag the intermediate state, which in this case would be impyerno. Yan yung tinatawag na intermediate state. Saan po punta ang tao kapag siya'y namatay na hindi pa napapatawad ang kanyang mga kasalanan bago siya hatulan for final judgment? Well, it is hell. Impyerno, na kung tawagin Hades. So, when Jesus says, oftentimes, that when a person dies na hindi pa napapatawad po ang kanyang mga kasalanan, saan po napupunta ang kanyang kaluluwa? Sa Hades, na kung tawagin po ng Biblia. Again, in the New Testament. So why is that important? Dahil, notice what it says here. Nung pumasok po ang ahente ng Diyos, which is death, and we're going to see where death is going to plague in the regions na babanggitin po dito mamaya, tuwing
lumalakbay po ang kamatayan in Revelation, ang kasunod po niya palagi, at hindi pwede magkahiwalay po yung dalawa, ay yung Hades. Wherever death comes and goes, magkasunod din po ang Hades po dito. Now, what's fascinating po dito mga kapatid, is that there is a double meaning po dito. Death refers really to both spiritual and physical. We know that in the Bible. Pero when the Bible talks about death sa konteksto po of chapter 6, most likely physical ho ito. Mamamatay ang maraming tao. And kapag sila'y namatay, saan mapupunta ang kanilang mga katawan? Well, they are in the realm of the dead, which is known as the grave. Pero it's also interesting dahil ang Hades, lalo na po sa Bagong Tipan, hindi lang po siya nililimitahan lamang sa lugar ng mga patay, kundi tumutukoy din po ito sa impyerno. So sa madaling salita, kapag in-unleash po ng Diyos yung ika-4 po na selyo, maraming tao ang mamamatay, pero hindi lang po ililibing ang kanilang mga katawan, marami din ang mahuhulog sa impyerno. Now I want to repeat that again. When Jesus opens the fourth seal, hindi lang po mamamatay ang marami, hindi lang po yung kanilang pisikal na katawan ang madadamay, pero sabi po ng Biblia, mahuhulog ho sila sa impyerno. And another thing I want to show you is that death tsaka Hades, magpartner ho yung dalawa. You will see po mamaya, or in a few moments, that death and Hades, even in the Old Testament, ay magkapartner na po talaga. Halimbawa ho, kung titignan po natin dito mga kapatid sa Habakkuk chapter 2. Dito po tayo sa Habakkuk. Let's go to the minor prophets. Habakkuk chapter 2. Right after the book of Nahum. Habakkuk chapter 2. At basahin po natin dito sa talatang 5. Habakkuk chapter 2, verse 5. So I'm just going to give you one example out of many in the Old Testament na talagang death and Hades or Sheol ay lagi magkapartner ho yan. In Habakkuk 2 verse 5, sabi po dito, ang totoo, hindi maasahan ang kayamanan, at ang mga taong mapagmataas na sakim sa kayamanan ay laging balisa at walang kasiyahan. Tulad nila'y kamatayan, so there's death, na hindi makukontento. Kaya binibihag nila ang maraming bansa. In English, it gives it out more in detail. Indeed, wine betrays him. He is arrogant and never at rest, because he is greedy as the grave. Sheol yon, grave. And like death is never satisfied. He gathers to himself all the nations and takes captive all the peoples. So you see, ang death and the grave ay magkapartner. Kung nasaan po ang kamatayan, naroon din po yung tinatawag Sheol o yung lugar ng mga patay. So dahil po ang Revelation ay madalas po humuhugot sa Lumang Tipan, kung ikaw ay isang mambabasa po ng mga aklat sa Lumang Tipan and you're reading Revelation, and nakita nyo po na magkapartner ang kamatayan at ang Hades, this is going to lead you back to the Old Testament. Ang tinutukoy pala dito is judgment. Ang tinutukoy pala dito ay yung paraan ng Diyos kung paano niya parurusahan ang mga masasama. In the case of Habakkuk chapter 2, yung mga hindi makontento sa kanilang mga kayamanan, yung mga sakim, parurusahan po sila ng Diyos by means of death and the grave. So with that being said, because we see this in the Old Testament, death and Hades, bagamat sila po ay makapangyarihan to a certain extent, but Jesus has them by the power of His hands. Basahin nga po natin dito in Revelation chapter 1. So we do not forget the authority and supremacy of Christ. Revelation chapter 1,
talatang 18. Notice what it says here in verse 18. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. So notice this. Si Kristo, nung binuksan po niya ang ika-4 na selyo, sino po ang lumitaw? Kamatayan. Tapos ang kasunod po sa kamatayan ay Hades. And the reason why Jesus is able to unleash that agent, dahil sabi po dito sa talatang 18, na sa kanya ang kapangyarihan over what? Death and the grave. Death and Hades, to be more literal. And at the time of final judgment, mga kapatid, kasi di ba kapag dumating po yung tinatawag na huling paghuhukom, hindi lang po ang ating kaluluwa ang dadalin po sa final judgment, pati na rin ang ating physical na katawan. Now notice what it says here, Revelation chapter 20. Basahin po natin ang Revelation chapter 20, talatang 13 hanggang 14. May kaugnayan ho ito sa kamatayan at sa Hades. Tignan niyo po ang verse 13 and 14 of Revelation chapter 20. Sabi ho, kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay, Hades, at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. Verse 14, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So hindi lamang po may kapangyarihan si Kristo over death and Hades, pero sabi po ng Biblia, both death and Hades sa final judgment, tatapusin na po ng Diyos ito at ihahagis, pareho po sila ihahagis sa lawang apoy. Now, let's go back to this. Bakit po ang ika-4 o yung huling horseman is death? Bakit po ganon? Well, we can say that kung titignan po natin yung unang, the first 3 na horsemen, ano po yung nangunguna ho dito? Conquering. Pangalawa, war. Pangatlo, famine. So kapag pinagsama niyo po ang conquering, war, and famine, ano po magiging resulta? Kamatayan. Maraming namamatay by conquering, maraming namamatay dahil po sa gera o digmaan, marami din po namamatay dahil po sa mga panahon ng taggutom. Ngayon, ang nagiging resulta po nun, as the climax is the 4th horse rider, kamatayan. Pero hindi po natatapos dyan mga kapatid dahil, if I can erase this real quick, may mapapansin po tayo ng mga ilang deskripsyon kung paano po papatayin ng 4th horse rider ang mga tao. Pagpatuloy po natin ang basa in chapter 6. Notice what it says here in verse 8. At nakita ko ang isang maputlang kabayo, ang pangalan na nakasakay ay kamatayan. At kasunod nito ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan patayin ang ika-4 na bahagi na populasyon ng mundo sa pamagitan ng digmaan, gutom, sakit, at mababangis na hayop. So may mapapansin na naman ho tayo dito. Burahin ko muna ho ito no? Both death and Hades, ang sabi po ng Biblia, ay binigyan ng otoridad. And the question is, sa ating pag-aaral, sino po ang nagbibigay ng otoridad? Ang mga anghel po ba? Yung mga santo? O si Jesus? So,
May mga katuruan na nagsasabi, hindi kalooban ng Diyos na ang tao po ay mamatay. May mga nagsasabi, pag namatay ang tao, walang kinalaman si Jesus diyan dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Wala siyang kinalaman sa mga namamatay, wala siyang kinalaman sa mga nangyayari masama sa mundo. Basta ang Diyos ay mabuti, wala siyang kinalaman diyan. Sa isang banda, totoo ho yun, na ang Diyos ay mabuti at palaging mabuti. Pero sa Biblia, hindi natin pwede sabihin that porket mabuti po ang Diyos, ay walang kinalaman si Kristo sa mga nangyayari dito sa mundo. Daw sabi ng Biblia, nung binuksan ni Kristo ang ika-4 na selyo, binigyan sila ng autoridad. So sino po yung sila na binabanggit po dito? The authority that is given to the partners of death. Una, death and Hades. So ano po yung kapangyarihan na ibinigay ho sa kanila? Well, sabi po dito, they were given the authority to bring death to the world. Pero ang tanong po dito, ano po yung extent? Ano po yung kanilang kapangyarihan? Halimbawa, sa panahon po ni Job, binigyan po ng Diyos si Satanas ng pahintulot to touch Job, pero may limitation. May limitation ho siya. Sa Mateo 24, yung Great Tribulation, may limitation din ho. Kasi sabi po ni Kristo, if it weren't for the sake of the elect, kawawa sila. So I am shortening the tribulation. Dito, ano po yung extent ng kanilang autoridad? Sabi po ng Biblia, a fourth of the world. Fourth lang. Not the whole world, but a fourth part. Now, it is difficult to determine kung ito po ba ay literal. Fourth of what might be the question? Ika-4 po ng Asia Minor? Ika-4 po na parte ng Roman Empire? Ika-4 po ng alin? At saan? And we can say na dahil po ang Revelation, mga kapatid, is very symbolic pagdating sa mga numero, perhaps ang ibig sabihin po ng fourth is that it will only be limited. So we can say that dahil po ang Revelation is in fact symbolic, yung number 4 or fourth na binabanggit po dito may not be literal fourth part of a world or fourth part of a nation, kundi ang pinapahiwatig po na number 4 is limited. Limited lang po siya. And the reason why ganito ang pagkakaintindi ng mga ilan is because sa ibang teksto po ng Revelation, hindi fourth ang binanggit. Ibang bilang naman. Basahin nga po natin dito in Revelation chapter 9. Dito po tayo sa Revelation chapter 9. And let's turn here in verse 15. Revelation chapter 9, verse 15. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya pinakawalan ang 4 na anghel na iyon. Inihanda sila noon para sa oras na iyon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. So dito, hindi binanggit po ang numero na 4. Ang sabi po dito, ang 3 bahagi ng sangkatauhan. So the question might be, if fourth is a symbol of limitation, then the third part na binabanggit din po ng Biblia is another way of saying, limitado din po ang judgment sa mga ilang tao. So ngayon, let's put it all together. Si Kristo ay nagbibigay ng autoridad sa kamatayan at ang Hades upang parusahan ang fourth part or limited aspect ng mundo. Pero hindi porket nakalagay fourth, kokonti lang ho yan.
Ayon po sa isang scholar by the name of Grant Osborne, nung ginawa po niya yung statistics of fourth, kung ito ay patungkol sa buong mundo, at least 1 point something billion ang mamamatay. So still a huge amount. Give or take, may mga 7 to 8 billion po tayo in population. 1 billion ang mamamatay at posible mahuhulog sa impyerno because of their rejection of Christ. But another question arises. Ano po ang ginagamit ng death and Hades upang patayin ang fourth of the world? 4 things. Number 1, we see here, sword. Sword. Number 2, famine. Number 3, pestilence. And number 4, ayon po sa teksto, ang mababangis na hayop. Beast. Now, bago ho natin himayin po ang bawat isa, itong salitang pestilence, which is rendered sa ating translation bilang sakit, is actually quite interesting dahil yung ginamit po na salitang pestilence po dito is not your normal Greek word for sickness or pestilence. But rather, yung salitang na ginamit for death, which is thanatos, yan din ang ginamit para sa salitang pestilence. They're both the same. So, even though they're both the same, pero yung semantic range po niya is a reference sa sakit. Maghahatid siya ng sakit. So ang tanong po dito mga kapatid, binuksan na po ba ng Diyos sa ating panahon or even before yung ika-4 na selyo? Well, here's the question. Let's raise another one. May mga namamatay po ba by war? May mga namamatay po ba by famine? May mga namamatay po ba by pestilence? At may mga namamatay po ba by the beasts of the world? And the answer is yes. Jesus said it very clearly that there will be wars and rumors of wars. There will be earthquakes and famines. And many people will die. So, yung ika-4 na selyo, hindi po siya pang future. Nangyayari na ho yan. Pero hindi lang po sa ating panahon, noon pa. Nung umakyat na ho si Kristo sa langit, nagsimula na po yung tinatawag the Great Tribulation, nagsimula na po yung pagbukas ng Diyos ng mga ilang selyo, and it is proven in history and reality, even in our present day, that dahil marami na ho namamatay ng mga tao because of these things, bahagi po yan ng sovereignty ng Diyos sa kanyang pagbubukas ng ika-4 na selyo. And we want to ask the reason kung bakit po niya ginagawa ho ito. Para parusahan yung mga ayaw sumamba sa Kanya. Now, may mga kaharap po tayo, mga kasalubong po tayo ng mga tao na sasabihin po nila, napakahigpit ng Diyos. Wala siyang awa. Now, think about those words, wala siyang awa. Yan ang paratang laban sa Diyos. Walang awa ang Diyos, hindi mabuti ang Diyos, hindi maawain ang Diyos. Pero let's look at this illustration. Pinarusahan po ba ng Diyos ang buong mundo? Only a fourth. That goes to show the mercy of God towards sinners. So hindi natin masasabi na ang Diyos po ay walang awa. Hindi natin masasabi na ang Diyos po ay masama. Dahil kung gusto po talaga ng Diyos na parusahan ang buong mundo, He is justified to do so, pero He is still limiting His wrath on certain people. Now you think about that. Kanina in Revelation 9, ilan po mga taong namatay? Third part. Hindi lahat. A third part. At yung mga natitirang buhay, ayaw pa nila magsisi. And you'll see that as we read more of the book of Revelation, nagpadala ang Panginoon ng mga matitinding mga plagues, mga cosmic plagues, nagbabaksakan ng mga hail. And yet, even though tinatamaan yung mga tao, and even though sila po ay sinusunog,
ng araw o yung sikat ng araw, ang sabi po ng Biblia, ayaw pa rin nila magsisi. It goes to show the total depravity ng tao. Pero notice yung apat na binanggit po dito, why so specific? Yan yung mga bagay na kailangan po natin tanungin eh. Why does it have to be sword? Why does it have to be famine? Why does it have to be pestilence? And why does it have to be beast? Bakit napaka-specific po niya? Dahil again, nabanggit ko na ho sa inyo kanina, tuwing may binabanggit po sa bagong tipan, lalo na sa Revelation, yung mga ilang specific na elemento na yan, humuhugot ho siya muli sa lumang tipan. So saan ho natin mababasa yung mga elemento na yan sa lumang tipan? Basahin nga po natin dito sa Ezekiel chapter 5. Ezekiel chapter 5. Okay, let's go to Ezekiel chapter 5. Revelation ay madalas na humuhugot from Ezekiel. And let's begin here in let's go here in verse 11. Ezekiel chapter 5, verse 11. Tignan niyo po ang nakalagay. Ako ang buhay na Panginoon Diyos, ay sumusumpang lilipulin ko kayo. Hindi ko kayo kahahabagan, dahil dinungisan ninyo ang aking templo sa pamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paggawa ng kasuklam-suklam na mga bagay. Hahatiin ko kayo sa tatlo. Ang unang bahagi ay mamamatay sa gutom at sa sakit sa lungsod. Ang ikalawang bahagi ay mamamatay sa labas ng lungsod sa pamagitan ng espada. At ang ikatlong bahagi ay pangangalatain ko sa buong daigdig at patuloy kong uusigin. So ano po yung mga elemento na ginamit po dito? Sword, famine, at sakit. You see that over here. But pa ho dito in chapter 14 of Ezekiel, tignan po natin sa Ezekiel chapter 14, talatang 21, this is most likely the specific text kung saan humugot po ang Revelation. Ezekiel 14 verse 21, sabi ho, Ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi na magiging kahabag-habag ang Jerusalem kapag ipinadala ko na sa kanila ang apat na mabibigat na parusa. Ano po yung apat na yon? Ang digmaan, taggutom, mababangis na hayop, at mga karamdaman na papatay sa mga mamamayan nila at mga hayop. Now, if you see what has been mentioned in Ezekiel chapter 14, yan na yan din ang binanggit po dito sa Revelation 6. Mamamatay sila by sword, taggutom, sakit, at yung mga mababangis na hayop. Pero I want to focus now dito sa ikaapat na elemento. Kapag binanggit po sa Book of Revelation na mamamatay ang mga tao sa pamagitan po ng mga mababangis na hayop, plural, of the earth, ito po ba ay literal o meron po itong nilalarawan? Well, we can say that there are two interpretations that are plausible. Siyempre, kapag namamatay po ang mga tao dahil po sa sakit karamdaman o digmaan or whatever, usually kinakain sila ng mga hayop. So scavengers, kumakain sa kanila. Vultures, kumakain. Or any predatory animal that wants to scavenge dead corpse or mga patay na tao. Beast usually is the last and final result kapag ang tao po ay namatay. Depende where they are. But I find it fascinating, tuwing ginagamit po yung salitang beast in the book of Revelation, hindi talaga hayop ang binabanggit dito. But it is a reference sa mga ungodly nations at sa Antikristo. Basahin po natin ang Revelation chapter 11. Revelation chapter 11, basahin po natin mga kapatid. And let's read here in verse 7. Revelation chapter 11, verse 7.
Tignan niyo po yung ginawa ng halimaw o hayop laban po sa dalawang saksi. Chapter 11, verse 7. Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman, tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito ang lungsod na tinaguriang Sodom at Egypto. Now, yung ginamit po na salita for the word be sa original is the Greek word thorion. Thorion. At yung salitang thorion, yan din yung ginamit dito sa chapter 11 verse 7. Pinatay sila ng thorion, which means yung hayop. Pero sino yung hayop na tinutukoy po dito? Yung mga taong kumakalaban sa Diyos. Now, hindi ko po ibibigay lahat ng detalye, pero yung buod lamang, yung dalawang saksi na maaari na binabanggit po dito sa daming interpretation na pwede sabihin, maaari na yung dalawang saksi ay isang larawan ng iglesia. Okay? Some suggest it is the Jewish and Gentile church. Some suggest it is the two witnesses which makes up the whole church dahil para mapatunayan ang isang patotoo, kailangan dalawa o tatlong saksi. So ang nilalarawan po maaari ng dalawang saksi po dito is the corporate church. Whatever the case might be, malinaw na marami mga Kristiyano o mga saksi ng ating Panginoon Jesus ay pinapatay throughout the history of the church age. Pero sino ho ang pumapatay sa kanila? Yung mga taong sumasamba sa halimaw. Yung mga taong sumasamba kay Satanas na tinawag po ng Biblia, the beast. Now, the beast in Revelation ay tumutukoy din sa Antikristo. In Revelation chapter 13, verse 1, Revelation 13, verse 1, tignan niyo po ang binanggit po dito. Revelation 13, verses 1 to 4. Tignan niyo po ang nakalagay mga kapatid. Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. So, thorian na naman ang ginamit doon. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona. At sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang dumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo. At may mga paang katulad ng nasa oso. Ang babig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay. Ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. Sinamba nila ang dragon dahil siya nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi, wala nang makatulad sa halimaw. Walang makalaban sa kanya. And later on in chapter 13, we will see when we get there that kinakalaban po ng halimaw ang mga Kristiyano. So could it be possible that nung binuksan po ng Diyos ang ika-4 na selyo, yung halimaw na binabanggit po dito ay maaari hindi tumutukoy po ito sa literal na hayop, kundi yung mga taong nag-uugaling mga mababangis na hayop o nag-uugaling halimaw. At bakit ho natin sila may tuturing na parang halimaw yung ugali? Well, in Revelation, anong ginagawa po nila sa mga ilang Kristiyano? Pinupugutan ang ulo. Hinahayaan na lang ang kanilang mga katawan. Iniiwan lang po nila yung mga bangkay sa mga daanan. They have no respect. Yung mga ganong klaseng ugali ay hindi ugali po ng isang normal na tao. Kundi ang influence po nito ay napakasama. Kaya nga sabi po ng Biblia, these are beasts. Kahit nga po si Pablo,
In Philippians 3, ang tawag po niya sa mga kumakalaban sa Ebanghelyo, mga mababangis na aso o hayop. Even John the Baptist called the Pharisees mga ulupong. So here we see, mga kapatid, that in the Great Tribulation, which we are in, marami po mga Kristiyano ang papatayin. Pero hindi lang po mga Kristiyano. Bilang judgment po ng Diyos sa mga masasama, marami mga hindi mananampalataya ang mamamatay. And where are they going? Kung ang Hades ay tumutukoy po ito dun sa intermediate state, then ang itinuturo po nito bilang judgment po ng Diyos sa kani-kanilang mga itinagdang panahon, unbelievers, a lot of them, when they die, they are going straight sa impyerno. At sino po ang nagpahintulot po niyan? It is Jesus Himself. Now, it is fascinating dahil in chapter 1 of Revelation, nung sinabi po ni Kristo kay Juan, I am Alpha and Omega, I am the first and the last. I was once dead, but now I am alive, and I have the keys of death and Hades. Here's another, we can say, kaisipan na mali. Jesus is not responsible for putting people to hell. Yan ang mga paratang minsan ho eh. Sa isang aspeto, sinasabi po nila, Jesus doesn't put you to hell, you put yourself there. Sa isang banda, that's true. Talaga, ang nais po natin, without Christ, ang nais po ng isang taong hindi born again, he will sin and hate God, and his final destination ay impyerno po talaga. Pero mali na sabihin, walang kinalaman si Kristo sa kanilang pagpunta sa impyerno. Nang ibig sabihin, mga kapatid, because Jesus has the authority over death and Hades, kung siya ang may otoridad po dito, sino din ang naghahagi sa mga ito kapag ayos sila magsisi? Ang Diyos din. Kaya mali po yung tehelohihan na sabihin, ang Diyos ay walang kinalaman sa kamatayan, wala rin po siya kinalaman sa pagbibigay hatol sa mga tao upang ilagay sila sa impyerno. Sa isang aspeto, ang tao po ay nahuhulog sa impyerno because they have not repented of their sins. But in another angle sa Biblia, it is very clear sino ang naghahagi sa kanila doon kapag hindi sila nagsisi. Ang Diyos. Kaya nga po sabi ng mga ilang mga ngaral, mali din yung tehelohiha na sabihin, kailangan kamuyan po natin ang kasalanan pero hindi yung makasalanan. Well, theologically, sa Biblia, hindi lang po yung kasalanan ang hinahagi sa impyerno, pati na rin yung makasalanan. Pero sino ang naghahagis? Ang Diyos kapag hindi sila nagsisi. So ano po ang itinuturo ho nito? When Jesus opened the fourth seal, marami mamamatay, marami mahuhulog sa impyerno. Pero, pagdating sa iglesia, mamatay man ang mga Kristiyano, hindi impyerno ang kanilang pupuntahan, kundi ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, ang madalas po na sinasabi ng ating Panginoon bilang pangako, maging tapat kayo hanggang sa kamatayan. At ibibigay ko sa inyo ang hidden manna. Gagawin kita isang pillar in the temple of my God. These are all languages of saying, kapag namatay ka for my name's sake, hindi ka hahamaki ng ikalawang kamatayan. You will be in my presence for all of eternity. So when you start to see death plaguing our world, kagaya po na napag-aralan po natin, when you look at some world websites concerning death, about every second, there's about 80,000 people that die every single second. And in those 80,000 people, ilan sa kanila ang pupunta sa langit at ilan ang pupunta sa impyerno. So sa makatuwid, we can say,
Bilang mga Kristiyano, kailangan din natin siyasatin ang ating mga sarili. Panginoon, kapag dumating na ang itinakdang panahon para sa akin, am I ready? Am I really sure na ikaw ang makasama ko after this life? Because Jesus has already unleashed the fourth seal. But where will we go? Alam natin kung saan pupunta yung mga hindi mananampalataya. Pero tayo, if we examine ourselves, saan ako pupunta? Purihin po ang Diyos mga kapatid, that ang ating pagpasok sa langit ay hindi nakasalalay sa ating performance. Yes. Amen. But because of the finished and perfect and eternal work of Christ. Purihin po ang Diyos, that we are saved not by our works. We will be judged by our works, but we are saved on the object of our faith. And that is Jesus Christ. So, nakakalungkot talaga that ito yung makikita natin sa ating mga paligid. But this is only teaching us something. Ang buhay ay parang hamog. Maraming namamatay, mga kapatid. Maraming namamatay. But we should be prepared to meet our Maker. We should be prepared at maging handa palagi that at any time, pwede tayo bawian po ng buhay ng Diyos. Pero kung tayo ay na kay Kristo, we are holding on to the promises of God na kahit wala ni isa sa kanyang mga niligtas ang mahihiwalay mula sa kanyang kamay. Because the Father and Christ ay nagkakaisa in preserving the souls of His people. So bagamat maikli lang po ang ating pag-aaral nitong gabi, mga kapatid, yes, nakakatakot talaga. Dahil ang buhay, napakabilis lang ho niyan eh. Pero mas nakakatakot sa mga wala kay Kristo. Pero sa mga na kay Kristo, maging handa ho tayo. Because we may never know when we will be meeting our Maker. We must be prepared. Amen? Kaya nawa po sa ating pag-aaral, natutunan po natin that death, wala po itong pinipili na tao. Tandaan niyo ho yan. Yung mga nabanggit ho dito, wala din pinipili ho yan. Pwede mamatay ang Kristiyano by sword, pwede mamatay ang Kristiyano by pestilence. Death does not choose age. Death does not choose people. Kapag ito'y pinintulutan na po ng Diyos na maganap, mangyayari at mangyayari. We may have insurance dito po sa lupa, pero ang pinaka-importante po talaga is assurance in Christ. Yun ang pinaka-importante. So with that being said, nais ko po buksan ang ating Bible study floor sa mga may katanungan. Brother Joel? Kasi nabanggit ko yung beast. Yes po. Symbolic. Pwedeng, at tinutukoy dyan yung mga antikristo. Yung, Possibly. Possibly, Well, yes. yung sa sword and famine, ano naman ang ano nun? Is it symbolic din ba yan? O yan literal na sword na magaganap doon sa mga taong hindi kumilala sa Diyos? We could say it's by means ng gera, and as well, I would say gera kasi di ba dun ho sa ikalawang horse rider, he killed people. Death yung ano po nun war, death. So we can say marami po mamamatay by war, marami mamamatay by people killing each other. Right? So, Why sword na ginamit, hindi sa mga ammunition o what? right, kasi in the first century, wala pa ho yung baril. Pero Right? nireveal yan eh. Yes. So, yung ba'y naunawaan din kaya ng iba yun nung panahon Absolutely, yes. na yung sword na yun tumutukoy sa gera? Absolutely. Kasi in the first century, when God communicates His revelation, bagamat hindi nauunawaan po ng mga mambabasa in its full extent, pero meron pa rin sila makukuha doon. So halimbawa po, bakit ganun magsalita ang Diyos? Sword, why not gun? Is because ang nais po ibigay po ng Diyos na mensahe is something that they will understand para maging handa. So ano po ang nilalarawan ng sword in the first century? Gera at kamatayan. Kagaya po ng first horse rider.
Bakit siya binigyan ng pana? What does that mean? Well, it could mean that it was a reference to the Parthian Empire na mahilig mag-conquer ng mga ibang regions at tinatalo nila palaging ang Roman Empire. So, anytime na nagbibigay po ang Diyos ng revelation in the first century, kailangang unawain po muna in the first century rather than modern day. Yeah, katulad dyan, sword. Pwede rin ang binabanggit dyan, yung salita ng Diyos. Kasi Right. sword, Sure. nanggaling sa bibig ng Diyos. Paano di ba? Mhm. Eh, But context will always give you the meaning. Context will give you the meaning. yung famine is because of the war. Absolutely, yeah. Kasi nagkakaroon po ng economical crisis. Yeah. Yeah. So, tama ho yung sinabi ni Brother Joel, we need to be aware that if we use sword, for example, sword can be used for the Word of God. Sword can be used for war. Pero dahil nga po nasa konteksto ang lahat ng mga ito sa judgment, we cannot say that sword represents the Word of God. But it's a reference talaga to death and war. Yeah. So those are very good questions. Yes po. Paano pastor dun sa Revelation 13:1? Yung sabi halimaw aahon sa dagat. Tao din ba yun na from na manggagaling sa ibang bansa o sa I would say there's a possibility because in the history of biblical interpretation dun sa tinatawag na halimaw, there has been two competing views. It is a singular person, talagang literal na tao ho ito, or it could refer to an institution. Whatever the case might be, ano po ang nilalarawan ng halimaw na dumilitaw from yung sea o yung dagat? In the Old Testament, lalo na sa panahon po ng, we could say, 1400 BC or around that period of time, yung mga nasa paligid po ng mga tao in the Old Testament ay tinatawag na Ancient Near East. In the Ancient Near East, ang nilalarawan po ng dagat is chaos. Ang nilalarawan po ng dagat is evil. So ngayon, if you take yung imagery of dagat from the Ancient Near East, kung saan humuhugot din po ang revelation from the Old Testament, maaari ang nilalarawan po ng paglitaw ng halimaw from the dagat is that out of an evil society, out of an evil influence, out of an evil kingdom, may lilitaw na isang masamang tao or organization. So yun ang nilalarawan po noon. Whether it's an actual person or an institution, it doesn't change the meaning kasi masama. It will be something that is completely evil na lilitaw ho doon. kahit nasabi na 7 ang ulo, 10 ang sungay. Yes. So again, Institution. again, if it's referring to a person, sabi nga po yung halimaw has 7 horns and 10 ang ulo niya. So, given the characteristic ng symbolism, 7 bilang number in Revelation refers to completion. But at the same time, 10 is also another number for completion din. So, according to what I can recall sa interpretation po nito, yung nilalarawan po ng 10 heads represents 10 kingdoms. Yung 7 sungay na binabanggit po dito may refer to authority. These 10 kingdoms, which represent 10 kings, has authority in either regions or ibinigay lang po sa kanila ng Panginoon complete authority over a period of time. Would you consider that as yung mga, di ba may pinaplano na sila ng one world government? Na may mga different na countries na may involved doon. Yun kaya ang nire-represent na 7 ulot 10 sungay. Posible po. Pero what I would do first, Mom, is I would begin una sa ano yung pagkakaintindi ng mga tao in the first century and then progressively move on from that. So kung ako ay nabubuhay nung unang dantaon at ito yung pinapahayag ni Juan, ano kayang ibig sabihin ng 10 ulo at 7 sungay in my time? Well, it's interesting kasi there are historical records na nakasaad po sa mga ilang
historian, sinasabi po nila, I can't recall if it's Tacitus, yung Roman historian, sinabi po niya, that nung panahon po ng Roman Empire, may isang emperador na tinatawag Halimaw, na matindi ang kanyang kapangyarihan. At yung halimaw po na tinutukoy niya ho doon is none other than Caesar Nero. So if we take that into consideration, maaari that sa panahon po ng church in the first century, halimaw, that could have been Caesar Nero. Pero hindi lang po siya nalilimitahan lamang kay Caesar Nero, kundi may nilalarawan si Caesar Nero na talagang mabangis at mas masama kesa sa kanya. And that could be either the Antichrist as a person or yung Antichrist na organization na binabanggit po ninyo. Okay? So hopefully that was clear po sa inyo, ma. Hopefully. Yes po. Katulad doon sa may sinasabi doon sa date. Yes po. Ang tutukoy doon na kampong halimaw yun yung mga antikristo, pero tatlo titiwalang doon sa 10 kahalan yun, pero magagapi ng 7 kaharian. Yung ba meron din masasabi rin natin na meron ding tamang o masasabi natin na sa kanilang definition o sa kanilang pananaw. Well, what I could say as summary lang ho, Brother Joel, is that historically, merong katibayan that nung nawala po ng kapangyarihan ng Roman Empire, nagkaroon po ng division sa loob ng empire. But on another level, we can say that kung ano man po ang nilalarawan ng Revelation 17 is that kung yung Antikristo, if it's a person, ang sabi ho doon, papatayin po niya yung isang reliyon na ang nilalarawan po ng reliyon ay isang babaeng bayaran. The harlot. Ngayon, when he removes that religion, siya na po talaga yung magiging world religion. Siya na po talaga yung sasambahin ng mga taong hindi kumikilala kay Kristo. But yung mga ibang detalye ho doon, I must further investigate. But what we can say is that we must first begin sa pagkakaintindi ng mga tao nung unang taon rather than our modern interpretation. Kasi magbibigay po ng halimbawa, yung mga 10 ulo, ayon po sa ilan, in 1980s and early 1990s, ang kanilang interpretation, ito'y tumutukoy sa European Union. Okay. But there's a problem. Kasi yung 10 countries ng European Union, in recent times, nadagdagan po ng extra. So hindi na po siya 10. I think right now there's 15 or 20 yata na nadagdagan. So hindi siya pwede doon sa interpretation na yon. So we can't say, yun yung binabanggit ko nga ho sa inyo, Tito, hindi natin pwedeng aralin ang Revelation gamit ang newspaper eschatology. Kumbaga, ano yung sinasabi ng newspaper, ito yun na yung binabanggit sa Revelation. We always have to begin in the first century. Right? Okay? Okay. Anyone else po? Anyone else have other questions sa ating pag-aaral po? Related or unrelated? Any questions po? Nitong gabi? Sige, may tanong po kayo? May tanong po kayo? Okay. Ano yung kapitong ibinuhos ng anghel na naganap na sabi? Ano po yung ikapito? Binuhos na sa sidla. Oh, Tapos sinabi naganap na. so ang tinutukoy ho ninyo is yung trumpet judgments and vial judgments. So, bagamat that's still in the next few chapters to come, we can say that bahagi po siya sa judgment ng Diyos. So kung ano man yung nirelease po ng Diyos dito sa mga selyo, meron po kaugnayan yung mga trumpet judgments tsaka vial judgments dun sa mga selyo na binanggit. If I'm not mistaken. Yeah. They're all part of the same scene. Okay? All right, thank you. Anyone else have other questions, related or unrelated, sa ating mga pinag-aralan? Nay, may tanong ko kayo. Di ba sabi ng Panginoon, paikling ko ang paghirap ng mga
mananampalataya. So may gano'ng kaikli yung panahon na yun. At saka yung 7 years tribulation, sabi mo, nag-umpisa na yung famine, gano'n. So nag-umpisa na yung 7 years tribulation. Yeah. What I would say po, nais ko lang po bigyan ng clarity po, sa aking pagkakaintindi, I do not believe literal na 7 years siya. Kasi usually, yung pinagmulan nung teoridad na 7 years, nanggaling po yan sa propesya po ni Daniel. Sa Daniel 9, 24 hanggang 27. Subalit, yung ibig sabihin po ng salitang 7 doon, is not to be taken literal na 7 years, kundi kagaya po ng Revelation, yung huling bahagi ng Daniel mula po sa chapter 6 hanggang 12, apocalyptic na ho siya. So hindi dapat gawin literal yung bilang. So we could say that kung ano man po yung bilang na pinintulutan po ng Diyos na maganap para sa matinding kapigatian, limitado ho siya. Limitado ho siya. So yung sinabi po ni Kristo sa Mateo 24 na paikliin po niya ang paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos, meron po yung kaugnayan sa binabanggit po sa Daniel that limitado lang po yung paghihirap. Limitado ho. So we can say na nagsimula na po ang Great Tribulation sa aking pagkakaintindi nung giniba po yung templo in 70 AD at yan po ay nag-i-increase hanggang sa ating kasalukuyan hanggang bumalik po ang ating Panginoon. So we are technically under the Great Tribulation. Now sa ating lugar, masasabi ho natin, hindi pa natin nararanasan yung kapigatian kagaya po ng mga ibang kapatid natin sa ibang bansa. So hindi nangangahulugan po, kagaya ng sinasabi ng ilan, that dahil hindi pa tayo nakakaranas na matinding kapigatian kagaya ng iba, hindi na ho nagsimula ang Great Tribulation. No, the words Great Tribulation is another way of saying, ang pag-uusig laban sa mga Kristiyano ay magiging matindi. Yun ang ibig sabihin po nun. Yun ang ibig sabihin po ng Great Tribulation, magiging mahirap po ang pag-uusig na mararanasan ng mga Kristiyano after Jesus is resurrected at pagkatapos po ng 70 AD, ng paggiba po ng templo, magiging matindi po ang paghihirap ng mga Kristiyano. So hinalintulad po siya sa isang babaeng manganganak sa Matthew 24. Di po ba, di ba naranasan niyo ho yun nung nag-give po kayo ng labor, di ba mahirap po? So yun po yung Great Tribulation. Hinalintulad po sa isang babaeng manganganak. Kailan po matatapos yun? When Jesus comes back. When Jesus comes back. Okay? Yung kasing nangyari kay Jose, literal yun na nagpayag sa kanyang Panginoon regarding about The famine. so gumamit sila ng bilang ng taon. So nawi ka mo na may simbolo yung 7 taon na yun na hindi sa number ng kumbaga it's not necessarily na talagang 7 years tribulation. Pero ano nire-represent ng 7 taon na yun? Mm-hmm. Yun ang gusto kong maintindihan doon kasi parang walang pinagkaiba kay Jose. Well, we could say po that's a good point. The difference po kay Jose tsaka kay Daniel is that kay Jose, bilang interpreter, ibinigay po sa kanya ng Panginoon that this is literally 7 years. Mm-hmm. Whereas sa Daniel, yung bilang was not specified. Binanggit lang po yung bilang pero nung tinanong po ni Daniel kailan ito mangyayari, ang sabi po nung anghel sa Daniel 12, isara mo na until the time comes. So hindi niya ipinaliwanag the specific aspects ng number po na yon. Yeah. Ngayon, in Revelation, totoo po yun, may nilalarawan po ang bawat numero. And we can say that the 7 there is a representation of God's perfection. So ngayon, pagdating po dito, sa judgment in Revelation, may 7 trumpets, right? There are 7 seals. So yung nilalarawan po ng 7 is, we could say, the perfect judgment of God. Yeah. Kasi ito nagiging theory ng mga ibang mga ngaral na kadalasan ginagamit nila yung bilang na yun. Na hindi ko nga maintindihan May iba-ibang mga church na paniniwala nila yung ganun theology. Sure. Pinangahawakan nila na, yun na nga, binanggit ni nanay. But then,
Yun ang gusto ko maintindihan dun eh. Bakit nagbanggit siya ng ganun numero eh. Si Jose ha? No, like Daniel. Oh, Yeah. yeah, well, it's interesting because just to give us the summary, for those who may not know ano po yung pinag-uusapan na 7, kasi sa aklat ng Daniel 9, verses 27 particularly, may binabanggit po dito yung salitang week. In Hebrew, yung salitang week po na yan can either mean days or years. Okay? Pero dahil apocalyptic ang chapter 9, nagsimula po yun in chapter 7 to 12, apocalyptic po siya. Ang binabanggit po rather dito is that this week represents a timeline in the plan of God kung kailan ang mga Hudyo ay makakaranas po ng pag-uusig, which nangyari nung panahon po ni Antiochus Epiphanes IV. But at the same time, may binabanggit din po that during this week, in the middle, magkakaroon po ng treachery, magkakaroon po ng betrayal, and then in this week, bahagi din po dito yung pagkamatay ni Kristo. Yeah. Now, the reason why it's hard to take it as literal is because yung timeline po ni Antiochus Epiphanes ay yung pagkamatay ni Kristo. Kung ilalagay po natin 7 years literal, magkaiba po yung timeline ng dalawa eh. Antiochus Epiphanes was living sometime in 160 BC kung hindi ako nagkakamali. Si Kristo, 30 AD. So they're not in the same timeline. Kaya hindi mo sila mailalagay in the same week na binabanggit po dito. Moreover, we could also say that when Daniel is talking about this, he's talking about yung pinaka-sum of redemptive history. Ito yung mga mangyayari when Jesus comes and dies on the cross. So, the reason why hindi ko po pwede kunin ito as literally years is because, for the sake of Nanay's question, kung siya po ay talagang literal na 7 years, let's say, Nay, nasa Great Tribulation na ho tayo. Nagsimula po ang 7 years sa taon ng 2025. Kung literal po yung 7 years, that means ang mga tao ay magsisisi on the 7th year. Oh, okay. And there's a problem with that dahil sabi po ni Kristo, walang nakakaalam when I will come back. So kung 2025 nagsimula ang 7-year Great Tribulation, sino po dito magaling sa math? Ano po 2025 tapos 7 years later? Ano po yung date nyon? Then yun, babalik si Kristo in 2032. So magsisisi pa lang ako sa 2032 kasi 7 years na eh. It doesn't really add up. Hindi kaya anak, yung 7 years na yun, hindi pinapaalam. Na kung kailan mangyayari. Yeah. Although, pinag-uusapan natin, nangyari na. Pero paano tayo nakakatiyak na nangyari na? Baka bahagya lang yung nakikita pa lang natin. Well, again, it's interesting po that dahil when we look at the sum ng mga judgments, bahagi po ito sa parusa ng Diyos eh. And the Great Tribulation is also bahagi sa parusa ng Diyos. Kung paano nga is bahagya lang yung ating nararanasan sa ngayon. Hindi pa yun talaga sinasabi ng Biblia na grabe. Mm-hmm. So, yun ang point dun eh. Walang nakakaalam eh. So, hindi ko lang maintindihan bakit nasagi sa Biblia, yung salitang numero na yan, anong gustong ipahatid ng Diyos diyan? Yeah. Well, Kay Daniel. again, even the word 7, hindi binabanggit sa Daniel. Yeah. He uses the word week. Kasama, I think that was 430 na hanggang sa dulo noon, na yun ang numero na namatay si Kristo at nabuhay, di ba? So it shows there, pero nagbigay ng bilang, nangyari yun. So ito nga meron ba binanggit na 7 taon niya kay Daniel? No. That's the reason why pinapaliwanag ko ho that the theory is, the Hebrew word na ginamit po dito, kung hindi ako nagkakamali, I can't recall if it's Shebo or Sabat yata, I can't remember. It could either refer to days or years. Basta 7 yung ano niya, week eh. Nonetheless, kaya naman natin sinasabi para sa ilan that bahagya lang, it's not the whole thing, is because sa pananaw po ng mga dispensationalist, sinasabi po ng ilan, kapag dumating po yung 7 years,
Yung 7 years po na yan, wala ho tayo. So ang mararanasan po ng mundo kapag nawala po ang church is yung lesser tribulation. And then, pag malapit na po yung pagbalik ni Kristo, the greater tribulation. Pero usually yung ginagamit po nila na referensya po dad is Matthew 24. In Matthew 24, wala ho yung kinalaman sa lesser or greater. Ang tinutukoy po ni Kristo diyan, unang-una in the first century audience, the Great Tribulation na tinutukoy niya po dito is a reference, wawasakin ng Roman Empire ang Jerusalem. That's well documented. Eusebius documents that. Others have documented that yun talaga ang binabanggit niya ho doon, that Jerusalem has never faced this before. Talagang winasak. Tsaka bukod doon sa numero na bilang ng mga regarding about the Antichrist, yung Tauro, di ba? So there are 24 na kingdom na ilan doon na hindi magpapasakop sa kanya. Yun ang kanilang katuruan eh. Sure, sure. That was our teaching no araw. Sure. But then it so happened na pag nangyari yun, so meron pang mga tinatawag na number of the beast. Sure. So kumakalat na nga yung sabi ng chip na i-insert doon sa atin na hindi na natin kailangan pa yung mga card na ganyan. Sure. Yeah. So ano sa tingin mo, anak? You believe in that theology? Again, Dad, we must always interpret the text nung unang dantaon. Okay. Never in our modern day. Kasi, kagaya nga ho ng sinasabi po ng iba, 666, di po ba? Yeah. But in some manuscripts, it's 616. Pangalawa, nakalagay po sa Revelation 13, yung numero po nito is the number of man. Let he who has wisdom understand. So bakit na sinabi yung salitang let he who has understanding understand? Is because in the first century, ang bawat numero, meron po siyang letra na nilalarawan na kung tawaging gematria. But I'll explain that when we get there para mas ano ho. Okay? Yes po, yes. Eh yung ano ma, yung 1/3 na sinasabi, yung ba ano ba ito? Population? One-third the population mamamatay? Mamamatay, di ba? Na tao. Oo. Yung ba literal yun o talagang meron ding symbolic din yun? To my understanding, Tito, the only thing that I would consider literal there, may mga mamamatay. Masasabi natin limited pa rin yung ano. It would have to be kasi if it wasn't limited, then wala na ho tayo mababahagyan na tao. Right? It has to be limited. Yeah. Now, the difficulty po doon, Tito, is whether it's fourth or third part. Is it Asia Minor? Is it the Roman Empire? Is it the whole world? That's what it's hard to explain. But we can say that whether it's third or fourth, ang nilalarawan po niya, death is going to be a lot, pero it's also limited at the same time. I think that's the most safest interpretation ho doon. Okay? Anyone else? Bro, I think you raised your hand kanina. Did you? Yeah, I did. Yeah. Meron bang, kasi we were talking, you were talking about Katita Pastor, how yung Hades is considered the intermediate state, but it's hell. May kinalaman ba dito yung interpretasyon ng mga Katoliko pagdating sa purgatorio? I think that yung ginagamit nila kapatid, from what I can recall, is yung unang Korinto 3. In 1 Corinthians 3, sabi ho doon, actually, just to be sure, I think the doctrine of purgatory is used by our Roman Catholic friends in 1 Corinthians 3 as a proof text. Dito tayo sa 1 Corinthians 3, verse 12. Unang Korinto 3, talatang 12. May magtatayo sa pundasyong ito na gagamit ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak, at mamahaling bato. Meron namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo at dayami. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala, ganoon pa man, maliligtas siya, ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang naililigtas na kagamitan. Now, in English, he will be saved even by fire.
So para sa katuruan po ng ating mga minamahal na mga Katoliko, they would say that purgatory is a place of intermediate state between heaven and hell. Kaya lang, it is the prayers of the saints that one day will release them from there. And yung ginagamit nila teksto is this, even though only as one escaping through the flames. So yan yung mga teksto na kanilang ginagamit. Group prayer, ano, mababa. Prayer and charity. I heard one Catholic scholar, sinabi niya that, I think yung ginamit niya yung King James Version, sabi niya that mailalabas ang kaluluwa from purgatory, gamit niya yung tekstong ito, by charity. Yeah. So yung charity na pagkakaintindi doon in the King James is a reference to works. Pero when King James Version uses the word charity, hindi works yun, kundi pag-ibig. So it still wouldn't work. So yan yung mga ilang ginagamit din nila. And pati na rin yung blasphemy of the Holy Spirit. They also use that as a proof text para dun sa purgatory, sa Matthew 12. Okay, so hopefully that answered your question, kapatid. Okay. Anyone else have any other questions related or unrelated sa ating mga napag-usap? Mama Tess, may tanong ho kayo? Tatanong ko sana yung mababangis na ano. Na hayop? Pero may tanong ako, wala na dyan sa... Sige ha, ano ho yun? Doon sa Santiago. Sa Santiago, 3:1. Tungkol po sa dila? May connection ba yun sa 3:1 sa nagtuturo? Teka ha. Hindi ba sabi dun sa una, huwag basta-bastang may connection ba yun sa dila? Anong connection yun sa dila? Right. So ang konteksto po ng Santiago 3:9, kaya nagbigay po ng babala si Santiago is because may mga nagdanais po ng maging mga guro. Yeah. Kaya lang, yung motibo ho nila hindi tama. At pangalawa, yung paggamit ng kanilang mga dila ay hindi din po tama. Unang-una, may mga nagdanais po na magturo, hindi dahil po sa maganda po ang motibo po nila, kundi meron po silang nais na maipakita na karunungan. Subalit ang sinabi po ni Santiago diyan, hindi karunungan ang tinataglay ninyo dahil mula sa iyong bibig lumalabas ang sumpa at mula sa iyong bibig lumalabas ang pagpapala. Hindi nararapat. Kaya nasabi ho niya, hindi dapat maging tagapagturo ang ilan sa inyo dahil ang paggamit ng iyong mga dila ay hindi tama. So yun ang konteksto ho nun. Ngayon ho, we could say that pagkatapos po ng talatang 1, yung mga magkakasunod po na talata ho doon, sabi ho doon, kagaya ng mga ilang bagay kung saan may control ho tayo, ang dila, siya yung maliit na parte ng ating katawan, wala tayong control dito. So kaya ho siya nagbigay ng babala that wag nyo naisin na maging tagapagturo, lalo na kung mali ang paggamit ng mga dila ninyo. Because the more you talk about God's Word, pero may masama din na lumalabas sa ating bibig, we are just as more accountable. So, yeah, yun ang binabanggit ho doon. Yun ang konteksto po noon. Let's say, nagtuturo po tungkol sa salita ng Diyos, pero may chismis na lumalabas, may galit na lumalabas, may pagmumura na lumalabas, kabastusan. So, mananagot po ako sa Diyos because if I'm God's spokesman, hindi dapat yun ang lumalabas sa aking bibig. And thus, binanggit ni Santiago, huwag nyo nanaisin na maging tagapagturo, lalo na if you have no self-control sa lumalabas sa bibig. Naalala ko, Yeah. anak di ba nabanggit mo kaya si Spurgeon? Spurgeon, yes. Yeah, nagmumura yun, di ba? Luther. Martin Si- Luther. Yeah. Yeah. Pero I wonder na bakit niya ginagawa yun? Is that a kind of word na masasabi natin na dapat lumalabas? May mga ibang preacher katulad ni Soriano, Sure. di ba? Sure. Pero gumagamit siya ng Grego na ganito ang ibig sabihin kaya Sure. ako nagsasalita. Sure. Katanggap-tanggap ba yung mga ganun? I would make a distinction muna po that in my estimation, hindi ko hinahatulan po si Tito Eli Soriano. What I would say is that base po sa kanyang teolohiya at pagkakaintindi po sa doktrina ng Trinidad, hindi ko siya mailalagay sa kategorya ng pagiging Kristiyano. Mhm. Kasi iba yung pananaw po niya sa Trinidad po eh. Mhm.
I think he holds a non-confessional view Yeah. of the That's Trinity. what So I wouldn't even consider him a Christian in that matter. But, pagdating po kay Martin Luther, sa aking pagkakaintindi po in history, kaya ho lumalabas po sa kanya yung mga malulutong na salita is because karamihan po na kanyang tinatarget ay yung mga bumabangga kay Kristo. Bahagi po dito si Erasmus, nung nagkaroon po sila ng debate tungkol po sa kalayaan. Ang tawag po ni Martin Luther kay Erasmus, just to summarize, taong walang utak. Tapos pagdating sa mga Hudyo na nagpako kay Kristo, if I'm not mistaken, in one of his writings, he desired that some of the Jews would die. At dapat patayin, if I'm not mistaken, in some of his writings. So may mga gamit po siya na salita that we could say ad hominem. Talagang he really attacking the people dahil sa pagiging zealous po niya sa Panginoon. Pero I would not say, in my knowledge, that bukang bibig po niya na magmura out of nowhere. I think that most of yung mababangis na salita na ginagamit po niya is directed sa mga tao na hindi sumasang-ayon sa kanyang paniniwala, lalo na pagdating kay Kristo. So hindi natin pwedeng ilagay si Luther doon sa Santiago na yun kasi meron siyang motibo sa kanyang pananalita na angkop doon sa kumakalaban kay Kristo. I think that I could still put him there because hindi nga dapat lumalabas yung ganung pananalita Yeah, but I mean, at the same time. Yeah. kung lumalabas man yun, masasabi mo bang kasalanan, ligtas? I would say that mali yung paggamit ng salita. Mali. And angkop pa rin po yung sa Santiago, but I would not say that is enough na mawala po ang kanyang kaligtasan because if he repented of his sins, I think Christ still has the power to save him. Tsaka anak, malinaw naman additional lang. Malinaw naman sinabi sa Santiago At sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap. Ganap, yeah. So, ang matutukoy ko rin na ganap, si Kristo lang. Absolutely, yeah. Kaya, kahit na sino sa atin, maaaring sa loob ng ilang segundo masasabi natin, meron na tayong nasabing mali. Absolutely, absolutely. Kaya, we cannot point others like, oh, gano'n, mali yan. So, even a preacher. Absolutely, yeah. So, we need to have a grace of God, yung understanding na, kasi sometimes may mga taong, pag narinig nila yun, bakit gano'n, bakit ganyan? Right, yeah. So, It goes to show that lahat ay nagkasala. yeah. But what I would say is that, kagaya po ni Luther, mangyayari po talaga yung sinabi na ating Panginoon that every idle word, we will give account. Yeah. So, I'm not saying that he's not saved. I think he is saved by the grace of God. Pero, he will still give account sa lahat ng kanyang sinabi. Pero hindi yun ang nahayahan tulad na pupunta ng impyerno kasi yung judgment doon, itatama lang ng Panginoon. We will give account on the final judgment. Yeah. Yes po. Pastor, di ba si Jesus ay nagsabi rin, kayong mga lahing mga lupong, di ba na, sino liligtas sa inyo sa paghatol? Yes, sa opo. darating? Pag-ugali. Mhm. Di ba yun, kamari yung yun, sabi mo na kalupong yung mga... Well, I would say po, Brother Joel, that's been a question that's raised. Dahil si John the Baptist nakapagsalita ng ganun, and even Christ says that too. Yeah. Si Pablo, he would call people dogs, enemies of the cross. Ngayon, does that mean ang mga Kristiyano pwede din sila magsalita ng ganun? We can say that the difference of these men compared to us is that ginamit po sila ng Panginoon at a specific time, at a specific period. At hindi rin masama ang kanilang mga sinabi under inspiration dahil if there is someone speaking through them, kung bakit ganun ang lumabas na salita, it's the Holy Spirit. Yeah, that's right. And the Holy Spirit has every right to say that dahil sa konteksto po ng paggamit ng ganung klaseng pananalita, it's always in the context of leading people astray. So, I would even say, Brother Joel, hindi pa ho malutong yun. To be called a viper, to be called dogs. I would say that kung ano man description na binibigay ng propeta ni Jesus o ni Apostol Pablo sa mga ito, it is a description ng kanilang karakter. Yeah, that's right. Right? It's their character na tinutukoy ho nila. So, bakit po viper?
is because they are treacherous. They're poisonous. Lason ang kanilang mga katuruan. Bakit aso? Is because madumi ang aso eh. Why this animal? Again, it's more of a characteristic ang tinutukoy ho doon. Okay? It's a characteristic. Hinahambing lang niya. Absolutely po. Yes, yes. Sige ho. Yung ba, para, yung bang, yung Kristiyano ba, sa lahat ba yun? Yung huwag maging tagapagturo? Sa lahat po ng Kristiyano. O Kristiyano lang? Para sa Kristiyano lang. Well, sa panahon po ni Santiago, tinutukoy niya ho doon yung mga gumagamit, yung gumagamit po ng kanilang mga dila sa masamang paraan. So yun ang unang referensya. Pero at the same time, nagbibigay din po siya ng isang babala din ho sa ating lahat na wag nating gagayahin yung mga yon. So yun ang sasabihin ko ho doon na yung unang referensya, yung mga kausap ni Santiago, pangalawa na lang ho tayo. Bilang babala na wag nating gagayahin yung kanilang ginagawa. Okay? Any last questions bago ho tayo magtapos mga kapatid? Okay. Brother Ray, do you have any questions? Wala? Okay. Okay. Oh, yeah, Brother June, sorry. Pastor, kung nabuksan na yung mga seal, yung ibang seal, nasa pangilang seal na kaya ang nabuksan? Yeah. Well, makikita ho natin, Brother June, kung lolobin po ng Diyos, 2 Fridays from now, yung ika-6 na selyo has something to do with cosmic judgment eh. And sa aking pagkakaintindi, that cosmic judgment has something to do with the coming of Christ. And if this is correct, maaari may mga ilan sa mga selyong ito na hindi pa natutupad sa ating panahon that will be fulfilled at the second coming of Christ. Kasi usually kapag may mga cosmic judgment, nakatali po yan sa Panginoon Jesus and His coming. Kagaya po nito sa Mateo 24, kapag nakita mo na nayanig ang kalangitan at nagbabaksakan na ang mga bituin, then you will know that the Son of Man is here. Well, ang tinutukoy po doon is that the second coming of Christ is a cosmic event na hindi natin maikakaila na siya talaga yun. And I don't think that has happened yet. Now, may mga ilan, Brother June, na sasabihin po nila, nangyari na po lahat ng mga selyo, at yun yung mga tinatawag na full preterist. Kapag sinabi preterist, lahat na nabanggit sa Revelation ay natupad na. Bumalik na si Kristo, hindi literally, but spiritually. Yun ang katuruan nila, and I don't think that's true. One more question. Yeah, po. Cosmic eh, sabi mo, magbabaksakan. Wait, ganun, yung isa lang na bumagsak na ganun eh, nayayanig na yung mundo. Sa dami nung babaksak eh, warak ng mundo. Sure. So, pero sinabi ni Kristo, di ba, sa pagbabalik niya, papatay niya lahat yung ano. So, doon pala sa cosmic na kung lahat yung bumagsak, patay tayong lahat. And again, it's not to be taken literal. Yeah, Kasi that's ang right. isang bituin is bigger than the earth. Yeah, that's right. Matter of fact, yung ating araw, the sun, would be considered a star. Yeah. So I think that, again, in the first century, apocalyptic imagery tells us that it is a cosmic event, a cosmic judgment. It's something that transcends the earth. But other than that, I would only go as far as that hindi natin maikakaila that yan na talaga si Kristo. Yeah. So yun po yun. Sorry, Brother June, did I answer your question? Yeah, okay, thank you po for your question. Any last questions bago ho tayo magtapos? Okay? Well, kung wala na ho tayong mga katanungan, mga kapatid, purihin po ang Panginoon that even though death plagues us, ito po ang kagandahan. Death will not be the final result at the new heaven, new earth, kundi there will be no more death, no more sorrow, no more pain. So let us give our doxology this evening.